Yo, this is Den Seriaco at ngayong araw po na to, mag-share po ako ng experience ko sa pagiging batang ama. Guys, nabanggit ko sa inyo kanina na mag-share ako ngayong araw na to ng experience ko sa pagiging batang ama or hindi natawag na early marriage. Simulan na natin. Ngayon, hindi naman po pwede, hindi naman po masama. Hindi naman masama ang pagiging batang ama. Dapat lang nating tandaan na sa mga bawat desisyon natin, huwag dapat tayong padalos-dalos. Tulad ko, nakipag-asawa ako sa edad kong 19. Tapos yung asawa ko naman, 16 siya nung nagbubuntis na siya. Tapos, kaya masasabi ko lang sa inyo, mga kabataan ngayon, sa mga desisyon nyo ngayon, huwag padalos-dalos. Kasi ang hirap ng buhay. Sa totoo lang, promise, mahirap talaga ang buhay ng maagang nakikipag-asawa. Pero hindi naman natin masasabi na ganun nga. Pero ang tanging kung sa buhay naman, okay lang, go with the flow, enjoy your life, pero mag-isip-isip muna tayo. Kasi simula nung mahirap talaga. Nung ako, naisip ko noon, hindi ko na itutuloy. Wag nating ituloy. Pero nung nakita ko yung bata, sobra talaga. Sobrang na-amaze ako nung nakita ko na yung first baby ko na girl. Tapos, na-experience ko rin doon na subukan na rin naming nawalan ng bigas, nawalan ng ulam, pero kailangan mo magtrabaho, magpursigi, sige lang, go lang ng go para may makain. Siyempre, kailangan mo rin magtrabaho ng maayos para may pambili ka ng pagkain at sa mga kailangan ng baby mo. Maganda. Tapos, ako, hindi ko kinalimutan hindi pagpatuloy ang pag-aaral ko. Hindi ko naisipang hindi mag-aral. Mag-aaral ako. Yung asawa ko, pinagpatuloy niya yung pag-aaral niya ngayon. Kaya ngayon, graduating na siya. Kaya pagtitiisan lang namin, tiis lang, kunting tiyaga, makakaahon. Bawat desisyon nyo, huwag nyong kakalimutan yung nasa itaas. Kailangan nating magdasal ka palagi. Bawat mga gagawin nyo, lalabas kayo ng bahay. Pagdasal nyo na sana, maging okay lahat. Na sana, okay na, as in okay na, totally na okay, na hindi kayo magugutom, hindi kayo mawawalan ng pagkain sa lamesa. Tsaka, isa pang experience ko na talagang hindi ko makakalimutan, yung nung dalawang baby na, kasi may una akong babae at isang lalaki. Nung pangalawang baby na namin, na talagang problemado na kami. Hindi na namin alam kung saan kami kukuha ng pang-ospital. Pero sa awa ng Diyos, tinulungan niya kami. Nakahanap kami kung saan kami hihiram. Nakaahon din kami sa hirap. At ngayon, eto, habang nag-aaral, nagtuturo naman ako ng taekwondo. Hindi naman masama, pero huwag kakalimutan mag-aral. Pero sasabihin ko sa inyo, mas mabuting makapagtapos muna ng pag-aaral bago kayo makapag-asawa. Makahanap ng trabaho, makagawa ng magandang tirahan, makapag-ipon, matulungan yung mga magulang. Hope sa mga kabataan ngayon, makapag-isip-isip na rin. Huwag niyo akong gagayahin. Kasi mahirap talaga ang maging isang batang ama. Naisabi na natin nasabi ko na sa inyo ang aking mga kunting experience sa pagiging batang ama. Ngayon, ipapakita ko sa inyo para maniwala kayo. Makikita natin ipapakita ko sa inyo ang resulta ng aking pagiging batang ama. So, papakita ko sa inyo ang aking dalawang magandang anak at ang lalaki. Okay, maganda to guys. So hello guys. Ito po yung aking pangalawang lalaki. At nasa loob po ng bahay yung panganay ko. Kumakain po siya ngayon dahil pananghalian na daw, nagugutom na. Hello guys, ito naman yung una kong babae. Ito ang aking panganay. Say hi. Hello. Hi. Atina Denise.
So, ayun guys. Nandito na ako sa labas ngayon. Naglalaro kasi yung anak ko. Ayun. Naglalaro kasi yung anak ko. Ito siya. Oh. Yan. Mahilig kasi maglaro sa labas yan. Ay, ayun. Pero ang masasabi ko lang guys, sa mga kabataan ngayon, huwag kayong padalos-dalos sa pag-iisip nyo. Pag-isipang mabuti, mag-aral ng maayos, pagtuunan nyo muna ng pansin ang pag-aaral, huwag nyo munang pag-isipan yung mga bagay-bagay na hindi maganda. Basta unahin yung pag-aaral. Mas makakabuting magkaroon ng trabaho muna bago makapag-asawa ng mas maganda. At least, pag nakapagtrabaho na kayo, nagkaroon na kayo ng sariling bahay, hindi nyo na po problemahin. Okay na lahat. Gagawa na lang kayo ng pamilyang masaya, yung walang iniisip na problema. Ganun lang yan. So, ayun nga guys. Thank you for watching and God bless all.